Siya ang tinatawag na superhero ng mga senior citizen sa ating henerasyon. Ito po ay walang iba kundi si Miss Mara Tamundo. Palakpakan po natin siya. Magandang hapon po sa inyong lahat! Nakita ko muli sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon ngayon na kayo po ay aking makilala, makadaupang palad. Nagulat ba kayo? Isang maliit na Mara Tamundong pala. Pero nakita niyo naman po. Actually, yung pinakita ko pong mga video sa inyo, yung mga footage ng mga nagawa ko, ay iilan lamang po yan. Dahil sa dami ko na po talagang napuntahan, halos 3 taon na po na ako ay bumababa sa bawat barangay, umiikot sa kabuuan ng Maynila, lumalabas pa outside Manila, nakapunta na po ako kung saan-saang lugar, probinsya, sapagkat pinopromote natin at yung tulungan po natin ng National Commission of Senior Citizen para sa online registration po ng mga senior citizen natin. Inaantok po ba kayo? Ayan ang maganda sa lahat, yung hindi inaantok kahit na mahaba yung video. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ako po talaga, dahil ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila, kahit ano pong awat sa akin ng iba, kahit na awatin po ako ng barangay bumaba, ay hindi nila ako maawat. Dahil iba po talaga kapag dito ka ipinanganak. Matatakot ba nila ang isang San Andres, Bukid, Maynila? Matatakot ba nila ang isang tao na ang gusto lamang makatulong, makapaghatid at makapagbigay pag-asa sa ating mga kababayan? Siyempre, ito na rin po yung panahon para tayo naman ay magkaroon din ng tinatawag na kaginhawaan kahit paano. Paano po ito mangyayari? Mangyayari lamang po ito kung bubuksan natin ang ating puso, bubuksan po natin ang ating sarili sa mga tao na kailangan po talaga natin tutukan. Actually, hindi naman po ako nakatutok lamang sa mga senior citizen. Kung hindi ako rin po ay tumutulong sa iba't ibang sektor po at sa iba't ibang tao like yung mga head of the family, yung mga katulad po ninyo na naghahanap buhay araw-araw. Maniwala po ba kayo na sa San Andres, Bukid, Maynila, dahil maraming mga pila po dyan sa Onyx, sa Dagonoy, doon sa Estrada, meron po yan sa Topacio, meron yan doon sa Pagtawid sa kabila. Lahat po ng mga nagsasidecar po dyan ay aking kaibigan. Bakit ko po naging kaibigan? Kasi nakita ko po na ang hanap buhay ng mga kababayan natin na nagsasidecar lamang ay maliit lamang. So kahit na konti lang po yung lalakarin ko, pupunta lang ako sa isang kalsada, magsasidecar po ako. Para lamang makatulong, makadagdag sa hanap buhay. At naging close po ako sa mga ibang nagsasidecar dahil nga, syempre, kapag minsan, di ba, may pasahero ka, tapos friendly pa yung nakasakay, makakakwentuhan mo. Naku ate, alam mo ba, wala akong pambiling gatas ngayon, kaya naghahabol ako kasi yung gatas ng anak ko, yung Bear Brand, hindi ako makabili kasi wala pa akong boundary. So, ibig sabihin, hindi po yan kwento na dahil naisip ko lang, hindi talagang totoo po nangyayari. Kadalasan po na high blood na po yung sidecar na sinasakyan ko. Sinasabi ko, tay, kaya mo pa ba? Kasi kung hindi, tumigil muna tayo para makainom ka ng tubig, bibilang kita ng gamot. Minsan may mga sidecar po na umiiyak na lang. Sabi niya, alam mo ma'am, sa totoo lang, ang hirap talaga ng buhay namin. Kaya lang, mas maigi na po itong may hanap buhay kaysa naman wala po ako mapagpunan. Kaya kahit nakadili ka ng araw, umuulan, talagang tinatangkili ko po yung mga sidecar. Maniwala po kayo, mas pinipili ko pa pong sumakay ng sidecar kaysa mag-taxi. Lalo na kapag umuulan, di po ba sa Robinson, Maynila? Dito sa SM Manila, di ba minsan syempre, sakay na kayo, dito na lang kayo. Yun po ang sinasakyan ko. Kaya sasabihin po ng mga iba, ma'am, pwede naman tayong mag-taxi, talaga sidecar pa. Ay hindi, kasi mas bibigyan ko na lang ng malaking bayad yung sidecar kasi alam ko yung hirap, napapawisan, natutulukan, napapasa. So dapat lang na ang puso po natin, buksan natin, ang paa natin, itapak natin sa lupa.
Kahit na ano pong mangyari, kahit na umunlad tayo, umasenso tayo, bigyan tayo ng maraming biyaya, hindi po natin kailangan kalimutan na tayo po ay tao. Katulad ko po na ang dinasal ko lamang nung panahon ng pandemya na mabigyan ako ng paraan para ako po ay makatulong. Dinala po ako dito ng Diyos para makatulong. Imagine, hindi naman po ako politikong tao. Hindi ko naman din hinangat pumasok sa politika. Sabi nga nila, sakit ng ulo, gagastos ka pa. Pero lahat po ng bagay ay may magandang dahilan. Naniniwala po ako talaga dyan. Dahil ako po, nung pinasok ko ang politika, hindi ko po inisip na ako ay mananalo. Kung hindi, gusto ko po tignan ano ba talaga ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Bakit ba hindi nalulunasan ang kahirapan? Bakit hindi nasusolusyonan yung mga problema? Katulad po ninyo mga sidecar, kadalasang problema nyo, wala kayong terminal. Wala kayong lugar. Para kayong paru-paro kahit saan lumilipad. Sorry Hindi kasi, di ba kahit saan, kung saan ka tatabi doon, nasuhulihin ka pa. Alam niyo po ba, minsan ako pa nakikipag-away sa pulis kasi di ba kapag ka sa mga highway, bawal lang tumawid dyan kadalasan. Ay hindi, ako may dahilan. Ako ang ano yun, ako ang pagalitan nyo kasi ako talaga yung nagtulak na ihatid ako dito. Bakit po ganun ang nangyari? Bakit sa dami pong nakaupo, sa daming naglingkod, bakit po walang solusyon na ibinigay po sa inyo? Ano pong sagot nyo dyan, Tay? Sa tingin nyo, Tay, ano ang nakikita nyo na dahilan? Bakit terminal lang, di pa kayo mabigyan? Bakit hindi kayo mabigyan ng benepisyo? Hindi kayo mabigyan, matulungan na magkaroon kayo ng PhilHealth, na kayo magkaroon ng SSS? Bakit, Tay? Walang PhilHealth. Bakit kaya tayo na hindi kayo napansin? Hindi ko ano talaga pinapansin ng gobyerno. Bakit po kayo hindi pinapansin? Dahil gusto nila. Gusto nila, paalisin pa kami. Ang gusto yata nila, sidecar may aircon. Eh di ang bigat nun. Mas mabigat pa yung aircon sa pasahero. Bakit po kaya? Bakit? Dahil hindi sila bumababa. Dahil hindi po kayo nilalapitan para kausapin. Dahil hindi nila nararanasan na maghirap. At hindi nila nararanasan na itapak ang kanilang paa sa lupa. Yan ang katotohanan. Eh mahirap naman, mga multo ata sila, nakalutang lagi. Kaya hindi natin maabot. Paano mo masasabi na maglilingkod ka kung yung sarili mo hindi mo ibababa sa tao? Tapos ngayon, aawatin nila ako, sasabihin nila, nagpapasikat ako dahil tumutulong daw ako sa mga senior citizen? O bakit hindi sila ang gumawa kung talagang gusto nilang maglingkod? Bakit kailangan ako pa ang bumaba? Ngayon, gusto kong tulungan ng mga tao, aawatin nila. Katulad po ngayon, may nag-report sa akin na yung isang konsehal dito, kanina kasi may accreditation po dyan sa City Hall ngayon. Yung konsehal, nilapitan yung isang leader ko at ang sabi, pwede ba huwag nyo nang tulungan si Mara Tamundong? Ibang klase talaga, di ba? Bakit daw? Kasi hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Kinakabahan sila. Eh mga siraulo pala sila eh. Eh bakit hindi nila sabihin sa pagbumukha ko yan nang talaga namang makatikim sila? Sobrang kakapalan na eh. Hindi na nga kayo tumutulong, aawatin nyo pa yung tao na naglilingkod, na sarili kong pera ang ginagastos ko, na samantalang sila ang may hawak ng budget at hindi nila ibaba sa inyo, pagkatapos aawatin mo pa ako? Talaga namang hindi lang tayo Katoliko eh. Talaga namang hindi ko lang maintindihan eh. Kaya nilabas ko na yung firing ano ko eh. Wow. Baka minamaliit ako, kala yata. Yung kaya nilang gawin, hindi ko magagawa. Eh, hindi nila kaya, yung ginagawa ko talaga. Di ba, Tay? Gusto mo ba magkaroon ng PhilHealth? Gusto mo rin ng babae? Ay, joke lang pala. Hindi. Gusto mo magkaroon ng SS? Sino po may SS dito? Actually naman, ang senior citizen, automatic yan. Pag tumungtong ng senior, automatic member ka ng PhilHealth.
Kasi kung ano man yung hindi mo na ibigay na kontribusyon, pag senior citizen ka, automatic gobyerno na magbabayad para automatic PhilHealth member ka. Ang kailangan lamang, syempre, ma-guide din po kayo ng maayos. Ano po ba ang makukuha ninyo as PhilHealth member? Ano po ba ang maitutulong sa inyo ng gobyerno? Syempre, bukod sa PhilHealth, bukod sa SSS, dapat yung mga sidecar na sobrang lumang-luma na yung dinadala nila, dapat tulungan naman kayo na may paayos yung inyong mga sidecar. Gusto naman kung yung kalsada nga, bungkal ng bungkal na walang katapusan, baka may kayamanan sa ilalim, hindi nyo kasi tinitignan. Baka nandyan yung gold bars. O diba? Eh sa St. Anthony pa lang, every year binubungkal yan O diba? O. Sisirain gagawin. Eh paano na po tayong mga buhay? Paano na tayong may mga nangangailangan na kailangan pakainin ng pamilya, pag-aralin ng anak? Paano na po tayo? O gusto na nila, mamatay na tayong lahat. Eh, ang katwiran ko po ganito, empatya na kayo, ayaw nyo pang ibigay sa iba. Di po ba empatya na tawag dun sa lahat, ikaw na lang makinabang? Eh, kulang na lang, lumabas na sa tenga sa ilong mo kinakain sa sobrang kabusugan. Eh, bakit hindi nyo maibaba ang pondo? Bakit hindi nyo mabigyan ng totoong programa ang mga tao? Di ba, Tay? Eh, gusto ata nila, humawak pa tayo ng itak. Hindi, joke lang. Yung itak ng pagmamahal. Alam po ninyo, ako sa totoo lamang, nilalakasan ko lang po yung loob ko. Kasi during the time na ako po ay bumababa, gusto ko sana tahimik lamang po yung pagtulong ko. Kasi sabi ko nga, nung nakita ko po nung campaign, nung ako ay nangangampanya, bumababa sa lahat ng barangay, sabi ko, hindi ko matitiis na hindi ako bumaba pagkatapos ko pong makita yung katotohanan. Kaya right after election, bumaba na po ako, nagkaroon ako ng outreach program, food feeding sa mga kabataan. Sa isang araw, pumupunta po ako sa 12 hanggang 14 na barangay. Imagine, from 6 a.m. hanggang 12 midnight, ako po ay nasa kalsada. Ang pinapakain ko po ng mga kabataan ay nasa 3,500 na mga bata. Plus, bawat barangay, mga senior citizen, inaabot ng 100 kada barangay. Lahat po nang yan ginampalan ko dahil sabi ko, gusto ko makita ng mga tao na mayroong pa rin totoong tao na pwede po talagang tumulong sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, kapag natagpuan natin ang tao na yung kailangan yakapin din po natin at mahalin natin ang kanyang ginagawa. At syempre ako, in return, gusto ko po maramdaman ninyo na mayroong pong puso ang isang maglilingkod dapat. Na mayroon siyang damdamin. Hindi lamang dahil mahirap ka, hindi lamang dahil may pera ka, kundi kailangan mo na tulong, kailangan natin magtulungan, kailangan magkaroon tayo ng totoong pagmamalasakit sa bawat isa. Wala na pong mangyayari sa atin kung hindi po natin ito aayusin ngayon. Sapagkat ang maapektuhan po dito ay mga anak natin at mga apo. Kung sa tingin po ninyo ngayon, kayo ay nahihirapan, sa tingin ninyo paano po kakayanin ng mga susunod na henerasyon? Sabi nga ng anak ko, Mami, di ba tapos na yung eleksyon? Oo na. Eh bakit ka lumalabas pa, Mami? Napapagod ka lang. So pinaliwanag ko sa aking anak na itong ginagawa ko ay para makatulong dahil gusto ko lumaki rin po sila ng maayos na yung paglabas nila ng tahanan, magkaroon din sila ng magandang pananaw sa buhay. Kumbaga sa akin po, talagang binigay ko na po yung buong puso ko at kaluluwa ko para lamang makatulong kahit paano magkaroon tayo ng magandang kaisipan pa rin para sa lahat. At yung programa na dapat pong ibaba sa inyo, kailangan talagang ibaba. Kaya imaginein po ninyo kung ilang barangay. Kasi ang budget po, kung sino po ba yung mga senior citizen dito? Meron po bang imagine, ang mga senior citizen, meron na po kayong 43 billion pesos na budget para sa inyong health insurance na siya pong pilit kong ibinababa sa bawat barangay, sa lahat ng mga senior citizen para ito po ay matanggap ng mga senior citizen natin dahil ang bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos worth ng health insurance. Plus, meron pang mga livelihood program, meron pa hong ibang programa para sa inyo at yung bagong expanded centenarian ACLO na kapag tumungtong ka ng 80 years old, meron kang 10,000, 85 years old, 10,000, 90 years old, 10,000, 95, 10,000, 100 years old, 100,000.
Opo. Eh sana nga, baka 1 milyon pa nga kulang yan. Sino ho ba nagsabi? Opo. Pero itong sinasabi ko, ito po ay batas na. At syempre, ito talaga po, ipinaglaban din ng mahal na Presidente Bongbong Marcos para din kahit paano, yung mga senior citizen, kahit naman hindi ka senior citizen, basta magulang ka, lahat ng sakripisyo, lahat ng income mo, wala nang matitira sa bulsa, lahat yan, para lamang makatulong sa ating pamilya. So, dapat lamang na kayo po ay makinabang sa pondo ng bayan. Bakit nila pipigilin yung 43 billion? Bakit pipigilan yung programa? Para saan? Para mapunta sa bulsa nila? Hindi ako papayag dahil kailangan mapunta sa bulsa ng bawat isa dito. Kundi puputasin ko yung bulsa nila tsaka tiyan nilang malaki. Hindi, katotohanan lang po yan. Sa dami ko pong napuntahan, lahat po ng tao naghihirap. Mayroon pa akong 2 senior citizen na pinasyalan sa kanilang tahanan na nakahiga lang po for 4 years dahil sila po ay na-stroke na mag-asawa. Imagine kung gaano kahirap. Yung nag-iisa nilang anak na nagtatrabaho, kailangan po silang iwanan sa kapitbahay dahil kailangan maghanap buhay ng anak. Nung nakita ko po yung sitwasyon ng 2 senior citizen na mag-asawa, halos mahimatay po ako. Dahil ano pong sabi ng senior citizen, Ma'am, BP nga lang, nagre-request lang kami na pasyalan para mabibi kami once in a while kasi baka tumataas na yung BP nila. Hindi raw po sila mapasyalan. Wala silang pagkain, wala silang kuryente minsan, wala silang mainom na tubig. Nakakaiyak kasi imagine for 4 years, nakaganon lang po ang sitwasyon nila. Kaya nung umakyat po ako, ilang taon na kayo, Tay? O singilin na natin yan. Malaki na yung utang sa inyo. Imagine nyo po, nung umakit ako sa kanilang tahanan, umiiyak po yung mag-asawa. Siyempre, pinipigilan lang nila kasi nga baka makaramdam sila ng hindi maganda. Pero umiiyak yung mag-asawa at alam nyo po kung anong sinabi sa akin. Ma'am, salamat ha. Kasi first time lang po may dumalaw sa amin. Kasi usually, pag mga ganitong stroke na, hindi na nakakaboto, hindi na po kami pinapasyalan ng kahit na tulong. So, nung sinabi ko po yung OLA registration, narehistro ko po sila mismo, sinabi ko po yung matatanggap, halos talagang sobrang iyak. Dahil ang sabi nila, hindi raw po nila akalain senior citizen ay tahanan po at ahensyang sarili ng mga senior citizen. Na kung saan dapat ang una pong magbibigay ng tamang impormasyon sa inyo ay mga barangay. Di po ba? Ngayon po, gusto ko malaman, ano po ba kalagayan po ninyo sa ngayon? Yung kita ninyo, paano po ba? Sige, pwede po kayo magsalita. Asan ang isang microphone? Lapit po kayo dito, na. Hindi, kasi gusto ko marinig. Dahil ito na rin yung pagkakataon natin na marinig ko rin po ang inyong side. Sige na, dito ka. Pasensya na kayo ha, mistisa yata ako. Namumula kasi ako pag naiinit. Kayo po. Totoo lang po, mga taga-pasyento po, ma'am. Ano po problema? Kasi sa basay ko po namin, sa N1 po na po, nagkaroon po ng talagang problema. Nagkaroon po na kasi ng 2 presidente. Pero po, ang pinakalihit ng presidente is presidente si Margie Maslong. Ngayon po, mayroon pong umagaw. Ma'am, sa totoo lang. Isang presidente. Dito po kayo para dito. Ang laki po, ma'am, kasi po, nauwi po sa piskal. So, ibig sabihin, nahinto po yung trabaho niyo o paano? Ginigipit po kami ngayon ng sa requirements po, ma'am. So, hindi kayo makapag-operate? So, ayan po yung yung presidente namin, tsaka kasama din po namin yung Pero balak kami ipahog nila. Nung tabilan, matatanggal lang natin, matanggal kami nila. Talaga namang ano. So, ngayon po, Ngayon po ma'am, inaano namin kasi ipapahuli daw kami ng MU.
Tumawag, nag-request sila na ipapauli yung M1. Ang problem, kasi wala raw kami kami. Pero, paano ko nagsinta si Chairman, bakit kami nakakuha kami ng permit na wala kami requirements. Okay. Ngayon sabi ko nga, anong pinakita na requirements kay third party? Sabi ko ito, attorneys, tapos yung certification ng barangay at saka certification ng asap sa mahal. Ganun po. Kaya, nakakuha kami ng permit. O sige po, igulo po natin yan. Yes, kayo po tay. Ako po si President Agustin Cabalderna ng Bulkan po, ng Punta. Ang pinaka-problema po namin sa terminal namin, naagawan na kami ng mga e-bike. Kasi yung e-bike, yung pila ng e-bike kasi, yung ng sidecar, isa lang. Pag pumila yung e-bike sa pila ng padjak, lumilipat doon sa, kahit na nasa dulo yung mga e-bike, doon sila pumipila, sumasakay. Kaya, saka isa pang problema, yung mga e-bike hindi pa member, tapos yung mga karamihan ng member namin, nawawalan ng kita dahil sa mga e-bike na yan. Saka yung mga hindi nakarehistro, yung mga hindi nakarehistrong padjak, kaya kapwa natin sidecar boy, yung mga hindi nakarehistro, nag-uumilit na bumila ron, nakikipagbuhayan pa, di ba? Mga sama, nakikipagbuhayan pa sila. Tapang pa. Ngayon, hindi mo tayo palaway, ang ginagawa ko nila, pakisamahan natin para kumita rin. Kaya lang, ang problema nga namin, ng bubuhayan na, kung ano ng buhayan, mahilig man lamang. Yun ang pinaka-problema ko talaga. Kaya gusto ko magano na, maayos. May sarili kami terminal, binigay sa amin terminal. May pila sila, pero pag nakapila na sila, may ikitman sila. Yun ang problema na. Pero bali, ang kinikita nyo na babawasan na. Kasi syempre, humahaba yung pila, tapos sila pa yung masinasakyan. Oo. Oo nga. Yes, ano po? Ma'am, may problema ka kami sa Masego. Ngayon, inano namin sa Lupon, ma'am. Nakatatlong hearing na sila sa Lupon. Sa barangay, dun Opo, sa ma'am. barangay Opo, po. ma'am. Hindi pumayag ito, hindi nakipag-alikluhan. Hindi nakapag- Ngayon, ang gagawin namin, ma'am, sasampa ng kaso sa sityo. Bakit po siya binugbog? Bakit sa pila? Kaya magkulungan lang sa pila. Dahil po sa pilahan nila ma'am, tapos kami po ay sinisingin na ng rooftop, independente. Kami, wala kami, dahil Dalawa ang grupo. nagalit po yung enforcer na sa akin, at saka pinuntahan ako na, marami sila, basagin ang mukha ko. Nakita ko po gumamit siya ng bakal. Oh, yung ang tawag doon, finger, ano ba yun? Four finger. Ito po, pizza binti ng motor nung February. Pagkatapos ako pang binalitan nila sa nila. Sa barangay. So, ibig sabihin, kinakampihan pa ng barangay. Ngayon, ma'am, hindi siya makapaghanap buhay. Sinubukan niya magpadya. Hindi siya makapaghanap kasi naghilos niya. Kaya sabi ko, baka muna magpadya. Oo, kasi may effect yan eh. Siyempre, kung malakas yung impact, Ngayon, ginagawa namin, ma'am, nangunguleksyon kami bawat isang, sa grupo namin ng kahit 10 piso. Bawat 10 isang pesos. Ngayon, may nagbibigay naman, ang ginagawa namin, alam mo, makakoleksyon kami ng 250, binibigay namin sa kanya. Para mayroon pang budget. Kasi wala talaga. Ako rin kuminsan, pag mayroon din akong nakaano ko sa ng pera, may sobra-sobra, binibigyan ko rin siya para. Kasi hindi nga nakakabiyahe. Kasi nakakaawa nga, ma'am. Naawa talaga ako sa kanya. Kaya yun ang inaano. So hanggang ngayon, nahihilo pa po kayo. Nako. Bakit nung sinuntok po kayo, bumagsak ba yung ulo nyo? Or, Pinalo ko. Ha? Pinalo ng ano po? Yung batuta. Yan to. Oo, may ano pa naman yan. May side effect pag ano. Sakay na pa. Hindi siya makalaban ng kasi isa lang siya. At saka inawakan pa siya ng
presidente. Pinagtulungan lang sila. Inawagan sila presidente, bago sa makalaban na. Presidente po ng ano, Ang kabilang, Pasig Boda. ng kabilang grupo. Kasi nga dalawang grupo. So, ang bumugbog sa kanya, yung isang grupo po. Na walang samahan, kundi sulong-sulong lang sila. Pasigo lang sila. Hanggang pasigo lang wala sila. Grabe naman yan. Diyos ko, dahil lang sa... Kasi bakit mismo yung barangay hindi matulungan ng mga ano natin? Siyempre, hindi mo naman maiwasan sa barangay. May mga talagang may hanap buhay na ganun. Dapat... Oo, kasi nga, di ba, sana sa bawat barangay, meron ding terminal. Para kung taga roon kayo, ang magiging pasahero nyo lang, doon lang. Kung lumayo man kayo, at least hindi yung sobra kung saan-saan lang kayo pupunta. May terminal na ako, natatalo ng tibay, ng tibay. O, yun ang dapat bigyan ng panibagong ano. Yun na ang parang kalaban. Kung paano naman po yung sidecar, natatalo. Dumadami na po ba yung e-bike ngayon? Pero yan, yung mga e-bike, kumukuha po ba ng permit yan? Inaalaw ng barangay? Wala? Wala akong Aba, yan. basta na lang lumitaw sila. Doon sa pilahan nyo. Kapila po namin dati, yung mga e-bike, dalawa lang. Ngayon, nagdagdag ngayon, naging 7 na. Dumami na ng dumami. Taga Mandaluyong pa yung iba doon. Banda sa lugar namin. Tatapang pa ng iba. Ah, talaga. Kayo po ang... Kayo po, baka may gusto pa kayong ibahagi para at least kayo po, tay. Ano na po ako, 65 na po ako, ma'am. Sa April. 65, opo. Ang karamihan po miyembro ko, yung may edad na rin, katulad ko. Opo. Kaya lang po, ang inaanan nila, yung kay Maya, pagkalimbawa po yung mga barangay, pag nagkahuwa na sabihin nila, alas 2 sa titigil, hanggang alas 2 lang. Pero pag yung iba, hanggang kinabukasan, nakukuha pa yung mga kay Maya nila. Bakit sabi? May palakasan kasi minsan sa barangay eh. Pero pag Palakasan yan, totoo yan. Pero pag pinuntahan namin dito sa Oscar, pakikita nila yung papel, nakapirma na, nakuha na yung pera. Nako. Sa barangay po kasi, So nagreklamo po kayo sa OSCA. sinasabi po namin sa Oscar, Ano sabi po sa inyo? susunod na lang daw po, pero wala na yung pera eh. Sabihin nyo, napirmahan na nga ito, tapos sa susunod pa. Kailan susunod? Yung susunod na bayaran ulit. Hindi, kasi alam po ninyo, sa totoo lang, marami di kasing, yun nga, marami din problema, may mga kanya-kanya. Ang dapat talaga kasi ang mga nakaupo, yung katulad na may mga, syempre, konsehal, may congressman, yung mayor, dapat talaga, yan, tinututukan yung mga ganyang problema. Kasi, unang-una, ang laking effect po niya, lalo na kung yung hanap buhay mo o yung benepisyo mo ang nakasalalay na hindi mo makukuha. Opo. At tulad po niya yung, naging problema ko rin po sa pilahan namin yung tricycle at saka yung padjak. Ginawa ko po dyan, para hindi na sila nag-aaway, isang pila na lang. Para rumble-rumble na tayo. Ay, hindi po. Bahala na gang, rumble-rumble na to, sama-sama tayo. Ang ginawa ko lang po doon, kung sino yung nasa unahan, doon sasakay ang pasahero. Oh, syempre kaya nga pila, dapat kung sino yung sunod-sunod. Opo. Ako po ng Diyos, 5 taon na ako presidente ron. Pati yung mga vendors, gusto na rin maging miyembro ko. Hindi, presidente na rin ako ng vendors, tsaka kasi orders na Hindi parang sinasabi na ho ng barangay, ikaw naman problema sa lahat, bahala ka na. Kaya nga lang, wala kayong sahod, volunteer lang, kayo pa ma-stress, ano? Simula po lang 55 hanggang 48 po ang hawak ko. 8 barangay po. Wow, galing naman ni tatay, 65 years old. Peace and order. Hindi, kailangan po yan, maidulog yan, kung hindi barangay, doon mismo sa City Hall talaga. Para magkaroon din ng kaayusan, hintayin nyo na akong makaupo, sigurado may solusyon kayo. Thank you po. Siguradong may solusyon, hindi pa kayo nakakatulog. Bago pa kayo matulog, may solusyon na kaagad. Kasi dapat ganyan. Porket hindi sila nagugutom, wala na silang pakailam. Porket hindi sila apektado. Naku, Diyos ko. Si Superman, joke.
Yan ang kanya. Yan po itsura nyo noon. Nung na ano siya. Ay, ang grabe naman. Ito yung unang niya sa tapos ito, hindi ka nakuha ng likod eh. Ayan. Siyempre, hindi pa kayo na CT scan yan. Pero dapat kasi yan talagang... Isipin ninyo dahil lang sa naghahanap buhay, gusto makalamang sa buta. Diyos ko. Dahil sa mga tao, hindi sa kami ng mga tao ng 20 pesos. Siyempre, hindi kami mapupunto sa kanila. Kasi mayroon naman kaming grupo. Oo nga. Kaming grupo, 10 piso. Ba, hari ng tondo pala yan Kasi ang kapila namimigay siya kasi sila sa barangay, sa pulis, sa city hall, at saka sa kanila yung paano naman yung nagugutom na? Yung walang hanap buhay, yung walang iuuwing kinita. kaya sabi ko, parang sila na lang ang mabubuhay. Papayag ba kayo nun? Papayag ba kayo? O anong gagawin natin sa... Anong gagawin? Tanggalin! Kasi hanggat nakaupo, walang solusyon. Ngayon, sinabi ko sa kanya, mahina yung M1. Lahat ang membro ko, bawat isang membro ko, bigyan mo 1,000 araw-araw. Ano mo ba yung makamit? Tama. Para kamay na kami, hindi sa yung isa yung Kapag ako umupo, ako pa magbibigay ng butaw sa inyo. Baliktad. Ako pa magbibigay para wag na kayo mag-away-away. Para talaga sigurado uuwi kayo na hindi kayo na-stress, meron kayong pambiling bigas. Di po ba? Basta isasakay nyo lang ako sa sidecar nyo. Basta isasakay nyo lang ako, makita nyo ako sa Robinson o dito sa SM Manila. Naku, ikot ko pa ang buong Maynila. Sa totoo lamang, syempre pag taga rito ka. Kayo po, taga saan? O ngayon, narinig na po natin, meron pa ho ba kayong hinaing dyan? Para mailapit natin yan. Kayo po, ang inyong presidente. Aba, ang magandang presidente ninyo. Woo! Emara tayo. Ma'am, sa pagka nagbibigay ng ayuda galing sa nasyonal, naiiwan ang PODA. Although nabibigay nila sa mga transport group, pero ang PODA, Naiiwan. wala. Iko-contest ko yun, ma'am, pero tapos na. Wala na. Sabi ko, bakit? Kami nga yung poorest to the poor. Tama. Ang bigyan nyo. Ang mga TODA, kami nga hindi kami sasakyan Ang sasakyan, yung mas mabilis. Yung mas mabilis, tama. Pero sana pagka ganyan may bigayan ng ayuda Dapat- galing sa nasyonal, ibigay nyo naman yung mga PODA. Talagang hindi kayo nabibigyan? Ano pong dahilan nila? Mabagal daw kami. Tumakbo. Mabilis naman daw. Grabe naman Basta yan. mahiling lang namin pag once na maupo kayo, bigay nyo yung, ilagay nyo po sa puso ninyo ang mga PODA. Kawawa ko. Hindi lang ilalagay. Isasama ko pa kayo sa lahat. Ito na nga padyak ba? Gusto nyo ba magkaroon din kayo ng opisina sa City Hall? Lalagyan ko kayo ng lamesa para naman hindi na kayo inaapi-api. Gusto nyo ba yun? Ayan ang gagawin natin dahil sinabi nyo sa akin yan. Sigurado na. Alam po ninyo ako masyado akong maawain pero sa naaapi. Hindi sa taong walang hiya. Sinasabi ko na po. Ano po? Inaapi kayo? Talagang malalapitan dahil bibigyan ko nga kayo ng lamesa dun Ayaw nyo pa nun? Para naman kayo mismo, direkta, makakalapit sa City Hall, direkta ang problema, masusolusyonan. Bakit idadaan pa kung saan-saan ang naglilingkod nandun sa opisina, naka-aircon lang? Bawasan natin yung aircon nila. Bawasan natin yung pagka-empacho nila. Para naman pumayat sila ng konti. Tayo naman na medyo tumaba-taba. Sino pa ho ang merong hinaing dyan? Ilabas nyo na ngayon, pagkakataon nyo na to. Dahil wag nyo kimkimin yan, ma-stress kayo, magkakasakit kayo, alalahanin nyo, isa lang ang buhay natin. Gamitin po natin sa tama.
Huwag po kayo matakot. Sabihin nyo na kung gusto nyo ng maraming asawa. Joke lang. Doon yata magre-react ng mga ating... Hindi, sa totoo lang, nasaksihan ko naman yung pag-aapi sa inyo eh. Alam ko po yan. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapapres. Ako po si Pres ng Paboda Fatima sa may Bacood. Bacood, yes po. Meron po kaming isa-suggest kung pwede. Sige po, isuggest nyo ngayon. Kasi po, meron na kaming mga padyak. Kinumbert ko yung aking padyak sa e-bike. Sosyal. Pero yun, para ano po Para makasabay kayo kung kaya naman. Opo, yes. Masakit na yung mga tuhod ko. Sa bagay, tama. Siyempre, yung mano-mano Papakita ko lang sa inyo yung picture. Sige po. Paano kinumbert sa e-bike? Sa e-bike, yung sidecar. Oo nga, ang hirap din kaya nun. Sasakit, tsaka yung masakit sa binti. Pinupulikat na kayo, Siyempre, sa yan eh, sa pasma, sa pagod. Walang kakayahan. Akin na po, tingnan natin. Ayan po yung sidecar nyo. So, pinalitan nyo ng motor. Ay, sorry. E-bike po yan. Ayan ang yung pinalitan ng e-bike. Okay. Opo. Itinugtong nyo doon sa, Para sa sidecar. dati nakakalagay, kaya ngayon. Ito yung e-bike. Yung nahirapan na ako. Oo. Siyempre, pag may edad ng konti. Kaya nga sabi ko, kung Matutulungan, yung mga Senior citizen na. gayahin nyo na lang yung Yung mga senior citizen daw na hindi na kayang magmano-mano. Yan maliit lang yan. Maliit lang yan. Sakto po ang cash niyan. Wow, maliit lang pala. 9,500. Ayan na, nagkakagulo na sila. Hulugan. Gusto nyo ng ganon, hulugan. Eh sigurado talagang makakabiyahe kayo ng mabilis kasi hindi na kayo masyado mapapagod. Okay. O ibig sabihin gusto nyo na maging high-tech? Lumilipad na rin, gusto nyo? Para makarating na rin kayo sa Bicol, sa Davao. Hindi. Kung ganyan po, ako naman open ako sa mga programa. Hindi naman natin pwedeng magicin lahat. Pero at least, lalo na yung mga senior citizen na talagang hirap na. Actually, alam nyo, nung araw kasi dito sa PICC, di ba merong bike dyan, may sidecar. Nagsa-sidecar po ako. Kasi ini-imagine ko ano kaya feeling ng sidecar. Ang hirap pala. Lalo na pagka pumapatit pa yung pedal, ay yung kadena. Tapos hirap pag naputol. Sabi ko, Diyos ko, hindi ako makakarating sa bahay nito pag ganito yung sitwasyon. Ang hirap. Kasi nga po, nung bata ako, mahilig na ako sumakay ng sidecar. Kasi parang feeling ko convenient, parang yung upuan ko umaandar. Parang umupo ka lang sa bahay, tas umaandar siya. Yun ang imagination ko po nung bata ako. Kaya kapag pupunta kami ng PICC, ang mga kapatid ko, mga single bike. Pero ako lang po bukod tangi ang may sidecar. May sidecar na dala. Kasi meron po dyan sa PICC, yung mga, minsan yung mga namamalimos, sinasakay ko. Ihatid ko po kayo dun sa kabilang kanto. Natutuwa kasi ako dahil nga, parang feeling ko, may pakinabang yung ginagawa ko. Siguro swerte lang po ako dahil ganun nga ang aking mentalidad, ganun ang aking kaisipan. Pero madali lang po yung gusto ninyo dahil unang-una, kung halimbawa katulad ng sabi ni nanay, ano pong suggestion nyo? Gusto ko po sa suggestion ko, para hindi naman mahirapan na yung mga nagpapadyak,
bigyan tayo ni Miss Mara Tamundong ng hulugan na e-bike. Agad parang hindi pumalakpak lahat. Sabi, hulugan ba yan? Nasakit sa ulo yan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako Bombay, walang tubo yan. Mahirap lang naman maghulog kapag 5-6 pag Bombay. Kasi bago ka naman talaga makahulog, mas nabayaran mo pa yung interest. Gusto nyo po ba yan? O bukod dyan, meron pa kayong PhilHealth, meron pa kayong SSS. Pag gutay-gutay na katawan nyo, pwede kayo magpa-check up. Bibigyan ko kayo ng libre sa mga health center. Hindi, totoo lang, ang hirap po ng trabaho ninyo. Karamihan ng sidecar na kilala ko, pumapayat. Kaya po nung bata ako, gusto ko yan din para pumayat ako kaagad. Kasi di ba lahat yan gumagana, likod mo, yung mata mo. Papawisan ka pa ng todo-todo. Awal. Sobrang nagtatrabaho. Magkano po ba yung boundary ngayon ng mga sidecar? 60 pesos? Sa inyo po, magkano? 40? Sus Mariosep? Parang binabayad ko lang yan sa sidecar na sinasakyan ko. Kaya para pag nagbayad ako, ma'am, salamat na salamat, uuwi na po ako. Kasi binabayaran ko siya 100, 200. Talaga? Bago ma'am, kahit sa 60 na yung ma'am, nagtawa ngayon ba na ayan. Hindi pa rin nakaka-boundary ma'am. Aabutan pa lang ibang araw. Ang buhay nila. Bakit po? Sabi walang kita, hindi na papakita. Ay kasi nga naman syempre ang hirap ng buhay. Pero dapat, kahit paano, talagang yan, kung magkakaroon kayo ng e-bike, mas mabilis na. Hindi na kayo mahihirapan na yung matagal pagkapagod. Kasi alam nyo, yung sidecar, pagpagod ang bagal din eh. Tayo pakibilis, nagmamadali talaga ako, promise, late na ako. Kasi nung pumapasok po ako sa Concordia, pag hindi ako natin, nagsa-sidecar ako from Onyx, papuntang Concordia, di po ba malapit lang yun, isang ganun. Minsan yung sidecar, pagpagod na alam ko. Kasi bagal na bagal ako talaga, pakibilis ko, nagmamadali, pwede lang magpahatid sa classroom. Pero ibig sabihin, ganun na po yung boundary. Pagkatapos kinukuha pa kayo ng butaw, 20 pesos. E di ang laking bagay noon. Ang ginagawa nila, 20 sa kanila, yung aking membro, nagbibigay sa kanila 20. Sa akin naman, pag ibang interensya naman nila. Kasi boundary sila ng 90. Eh puti sana kung yung butaw nyo, iniipon niya para pag may emergency sa mga member, makakatulong. Ganun ang nangyayari. Yun naman pala, at least, kahit paano makakatulong. Kaya kailangan nga lang, maging high-tech yung inyong ginagamit para makabilis din. Kahit sa akin ang nangyayari ito, binibigyan na lang. At saka yung makakatulong, makakatulong na. Eh sigurado, pagka umagkaroon kayo ng lamesa sa city lang, sayo-sayo nyo na. Di ba? Gusto nyo ba yun? Magkaroon kayo ng pondo. Meron kayong programa, kapag meron kayong gustong matulungan. Ano pong gagawin ninyo para mangyari yung ano po yun, Tay? O sige po. Ito naman, kuryente na ng Meralco ata ito. Opo. Terminal po namin to. Ang terminal niyo yan. Ang terminal namin. Ngayon, hindi namin nagagamit yan. Bakit po? Yung Meralco, yung Meralco. Nandyan. Jesus Mario, hindi pa rin ginagawa? Wala pa rin ginagawa. Pangyari yan September. Ito po ito yung pose ng Meralco. Nilagyan na lang ng tungkol para wag na tuluyang bumagsak. Ibang klase naman. Saan po lugar ito? Diyos ko, mahal na presidente, oh. Baka mapadaan tayo rito, tayo maging biktima ng poste. Imagine, gano'n na po katagal yan? September. Last year, September. Kaya kami hindi kayo kasi terminal daw nila yan, hindi sila makaparada kasi nga naman ang poste babagsak na. Ayun, dito ngayon pinaka-metro namin. Okay, yung ngayon. Okay, ay pasok yung mga uulan nandito po kayo, siksikan na lang tayo. So ano nangyari? Hindi pa na-report sa Meralco? Report na yan, kaya lang po Sus Mario, pagka ganyan emergency yan kasi pagka natumba yung Meralco ng poste, magkikreate pa to ng sunog.
Ibang klase na matbo. Gusto niyo ipaayos ko na ngayon yan? Kasi ako nung gusto niyo, sa tingin niyo na mas makakatulong sa inyo. Kayo pong tatanungin ko. Ano pong gusto niyo takbuhin ko na sa tingin niyo mas makakatulong sa inyo? O, tara na! Grabe naman niya, poste lang. Dito kaya sila pumarada, yung mga taga dito na lang tumabi. Sigurado kayo, lahat ng mga tao ako yan, dito nakakatulong. Ayaw mo. Subukan niyo pumasa sa lugar na nakakatakot po yan. September pa, inako. Paki-ano nga nyo, ito, i-ano na dito sa Meralco. Imposibleng hindi action na ng Meralco yan kasi emergency yan. Dahil yan, kapag bumagsak, magkakos ng sunog, mapapatid yung mga kable, pwede pang may matumbahan na tao, mamatay. O, bakit ganun? Wala na kami yan. Siguro, alam nyo, ano sa tingin ko? Siguro, nung may report to, kailangan doon ng 10 million pesos na budget. Ganun kalaki, kaya matagal ang yun na nga, yun ang ano doon. Kaya talagang hindi po kayo pwede tumabi dyan kasi masyadong risky yan, delikado po yan. Mahaba pa naman yan. Ano po yung hinarang nila? Sino nagharang nito? Meralco na naman. Sus Mariosip, ibang klase to. Yung Meralco pa nagharang, hindi pa inayos, imbis na ayusin. Tinayo na nila yung isang poste, tapos iniiwanan na lang. Dalawa lang poste. Yung pangalawang poste, bago kabit nila yung Grabe naman, ang mga paniwala. Akala ko. Wala sa lindon, babagsak yan. Kaya hindi nga makakalapilan. Kami nga sinilo namin. Pero pinod namin. Hindi, dapat yan nire-report ko mismo sa main nila, main office sa Ortigas. Kung babagsakan ng bahay, nireport na po yan. Ewan ko po ang sabi ng nila. Baka nag-aantay ko lang makadisgrasya. So iyan, bagong daan po yan. Footbridge. Oo, yes, opo na. Alam ko na yan. Oo, nakakadumadaan po kasi ako dyan. Doon mismo ang terminal namin. Pagbaba nyo. Ano ba naman yan? Yan din ang poste natin. Yan din ang poste. Ayan. Tsaka dapat po sa totoo lang, yung mga sidecar ninyo, for example, naging e-bike, kahit pa paano, dapat meron kayong magandang kasuotan, may protection ng inyong katawan, meron kayong gadget, meron kayong waist, para hindi naliligaw. Hindi, dapat meron kayong, yung kasuotan nyo, yung protection na, for example, naka-long sleeve kayo, pero kahit sa gabi, magre-reflect siya para maiwas din kayo na makikita, kahit halimbawa, nagbabiyahe kayo ng gabi. O for example, sumabay kayo. Dapat merong ganon. O gusto nyo rin ng ganon? Gusto nyo, aba syempre proteksyonan nyo sarili nyo. Pag may nangyari sa inyo, paano yung iiwanan yung pamilya? Buti sana kung nakapag last will and testament na kayo. Hindi, totoo po. Kailangan, yun ang napansin ko rin, kailangan meron kayong kasuotan na protektado ang inyong katawan. At saka nakikita kayo sa gabi, di ba yung mga nagbabike nga, nagmumotor, automatic meron silang kasuotan. Dapat kayo, meron din po kayong gano'n na suot na protection. Masunahin pa nila yung pagkain nila. Kung sasagutin ko na nga po ang problemahin niyo pa ba yun? Ang gusto ko may protection kayo kasi hindi natin maiiwasan. Minsan masasagi kayo, didaplis ka agad sa balat nyo. O kaya kung may sasakyan na mabilis dahil di kayo nakikita, mabubunggo kayo. Alam ko problema ng mga cycle. Nakita niyo ho ba kung gaano ko kabisado? Kasi ibig sabihin, no, talagang kinatangkili ko ang mga sidecar. Sumasakay po ako dyan. O gusto niyo pag may parade ako minsan, isasama ko kayo. Basta kaya niyo akong panindigan, ha? Baka naman mamaya, pagka nakatakip yung mukha niyo. Baka nakamaskara kayo, ha? Yung pala, ang maskara niyo, si Sam Milby, si Gerald Anderson. Wow, makagwapo mga bata pa. Hindi, joke lang po. Pero sa akin, alam po ninyo lahat ng problema ng ating mga kapatid na nagsa-sidecar, kahit na mga Muslim na mga kapatid natin, alam ko po lahat ng yan. Kaya ako po nalulungkot dahil kailangan pa ang Panginoon ay talagang bigyan ako ng daan para makita po ito, higit nating maunawaan na
ang sitwasyon po natin ngayon ay hindi na biro. Ang sitwasyon po natin ay masasabi natin na pag pinabayaan po natin, maaaring ang mga anak natin ang magsakripisyo sa bandang huli. Hindi po tayo, kasi tayo nakasurvive tayo. Pero paano po yung mga iiwanan natin kung yung anak mo hindi mo mapakain, hindi mo mapag-aral? Ano na po mangyayari sa inyo? Tay, kayo po ba may asawa na? Meron na po kayong asawa. Hindi, iniisip ko lang naman, paano kung gusto niya lang mapag-isa at wala kayong kapartner? Iba pa rin kasi syempre merong asawa na may kapartner. At least kung meron kang gustong sabihin na hindi mo nasasabi sa kasamahan mo, meron din mag-guide sa'yo, meron din magbibigay sa'yo ng moral support. Yun po yung ibig ko sabihin na kailangan po natin ng bawat isa. Tayo po ay inilikha ng Panginoon na tayo po ay magkakasama para kahit anuman po ang pagdaanan natin, makayanan po natin kasi magkakasama tayo at mas mapapadali. Nadagdagan ng programa nyo, meron na kayong tinatawag na costume, hindi costume, naman protection. Makakapag-loan kayo ng walang interest para magka-e-bike kayo. Meron kayong PhilHealth, may SSS kayo. Meron pa kayong table sa City Hall. Ano pa ho ba hihilingin nyo? Libre gupit. Wala na ho yan, laos na yan. Kaya-kaya nyo na sagutin niya pag may lamesa na kayo doon. O libreng ano po? Libre Zumba. Hindi nyo na kailangan yan. Kasi for sure, pag kayo kumita na ng pera at maayos ang programa, sa bahay pa lang nagsusumba na kayo sa sobrang tuwa nyo. Ano pa kung gusto ninyo mga libre na ginagawa nila? Ang kailangan po nating ibigay yung programa na makakatulong sa ating pangkabuhayan. House and Life? Ay, House and Life. Pabahay, yun na nga. House and Life, gusto nyo rin. O lalo na ngayon, ang mahal na Presidente Bongbong Marcos nakatutok sa mga pabahay. Dapat meron po kayong access na kayo ay makapag-apply na magkaroon ng pabahay. Hindi po yan totoo pinipili. Kung lumapit kayo sa barangay, yun, baka pinipili. Pero kung lumapit kayo mismo sa ahensya, hindi po yan pipiliin. Ano pong gusto ninyo? Yung mga lupain ng ating Maynila. Kailangan lupain ng Maynila. O ganito po gawin natin. Bago po maubos yan, palitan nyo na po ang mga nakaupo. Kasi ano pa magiging pabahay natin kung wala na po tayong tatayuan? So ano po ibig sabihin? Mag-uumpisa po tayo dito. Dito po mag-uumpisa sa samahan natin, pagmamahalan natin. Ako naman po, tignan ninyo, hindi naman po ako ibang tao sa inyo sapagkat ako naman talaga ibinababa ko ang aking sarili. Gusto nyo gawin nyo ng tambayan yung City Hall. Gusto nyo pumunta kayo, maya kung anong kailangan ninyo. Kasi kailangan talaga natin maglingkod. Eh kayo ba naman, may mga bagong resort kayo. Kung ayaw nyo yun, gayahin natin sila, may bagong resort. Si tatay, inaantok na eh, may bagong resort. Bagong sasakyan. Nakakapag-travel. Siyempre gusto rin natin maging ganun po tayo sa muli. Kaya dito po natin umpisahan na yung pangako, hindi lang pangako, kundi kailangan gampanan po natin. Hindi mapapako. Eh ako sa totoo lamang, hindi pa nga ako nakaupo eh. Gusto ko na pong gawin yan. What more pa kung nandoon ako? Alis na lang, gusto nyo magpapako sa cruise. Wala tayong mahihita. Na mapapagod lang tayo. Lalo na kayo, mga tatay, nanay, lahat ng pagsisikap, di po ba? Minsan, hingian tayo ng baon ng anak natin kahit walang pera. O sige anak, mamaya lang ha. Mamaya ako bahala sa'yo. Hindi ba ganun po tayo? Kasi ayaw natin ma-disappoint yung anak natin na isipin niya na, ay wala pala akong baon, paano ako papasok? Ganun po katindi ang responsibilidad ng isang magulang. Na kapag hinanapan ka ng anak mo ng ulam, atay, kakain na po ba tayo? Kasi nagugutom na ako. O sige anak, sandali lang ha, bigyan mo lang ako ng 30 minutes. Ano pong gagawin ng tatay? Kadalasan, kakapalan yung mukha para makapangutang muna.
para lang makakain yung pamilya. Ganun po natin ibinibigay yung sarili natin para sa pamilya. Dapat ang maglilingkod ay ganun din po sa atin. Kasi ang paglilingkod po talagang sakripisyo pero may kasamang pagmamahal. Dahil kung hahaluan nyo ng pagmamahal, pagmamalasakit, diyan mo masasabi na ikaw talaga ay tutulong. Kasi kung hindi mo mararamdaman sa puso mo yan, baka yung sinabi mo nakalimutan mo na kaagad. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Kasi tata, iniisip niya, Diyos ko, ano ba naman tong meeting na ito? Ano ba naman? Dapat nagbabiyak. Kabisado ko na, tay, pasensya ka na ha. Basang-basa ko kasi mga sidecar eh. Diyos ko, anong oras na? Yung sinasabi ni ma'am na ulam, pihado, wala talaga kami yung ulam pag hindi ako nagbiyahe ngayon. Magkano na ho ba kinita ninyo? Ay, sus, kaya pala alala. Hindi nga tayo promise, magkano po ang kinita nyo mula umaga? Sorry. May oras. Para kayo mga motel, may oras. 3 hours? Ay, ibig sabihin may oras lang yung biyahe nyo. Bakit po? Palit-palitan? Sabi? Ay, sorry ha. Hindi ko kayo pinagtatawanan kasi nalulungkot ako dahil nalulungkot yung mukha nyo. Eh, baka nagugutom na yata kayo eh. Gutom na po ba kayo? Meron po tayong pagkain, pwede na natin sigurong ibigay. Ngayon, sandali. Last na lang. Unang-una po, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. Huwag po kayong mag-alala sapagkat si Mara Tamundong ay hindi mawawala kung hindi bababa at tutulong. Nasa politika man o hindi, pero at bibigyan ko kayo ng tagwa 1,000 pesos! O, di ba tayo? O, yan. O, sumaya na si tatay, o. Nag-aalala na kanina. Alalahanin nyo kung anong ibibigay ko sa inyo. Lahat ng programa na yan, madadagdagan pa. Kaya sana tulungan po ninyo ako sa oras na kailangan tayo po ay magsama-sama. Dahil ako naman po ay makakasama ninyo sa lahat. Kung ano pong kakainin nyo, kakainin ko. Kung anong susuotin mo, susuotin mo rin. Kaya sana po, huwag niyong kalimutan na magdasal sa Panginoon na tayo po ay gabayan niya. Huwag po kayo mag-alala sapagkat ang 1,000